Hi everyone! Good evening! I'm back! It's your Mama Sam para sa ating chika update ngayong gabi. Oh my gosh! This is it guys, pag-uusapan natin ngayon. Reaction natin dito sa naganap na preliminary competition ng Miss Supranational 2026 for Evening Gown. Yan ang pag-uusapan natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people, mabuhay! Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo syempre dito sa channel ko. At syempre sa lahat naman ng makasolid na makamamasam dyan na laging tumututok dito araw-araw, lagi-lagi. Maraming salamat guys sa inyong lahat. So ngayon nandito tayo ngayon kasi katatapos lang namin mag-dinner ni No. Time check is 7 p.m. So yun, katatapos lang namin mag-dinner. Pupunta kami ng temple. Kaya dito na ako gumawa ng reaction ko. Galing kasi ako kanina sa school. Tapos ayun, hindi pa ako umuwi. Nagpalit lang ako ng damit, o di ba? So fresh overload pa rin ba ang mama sa inyo? Nakakaloka. So ito na, pag-usapan natin yung preliminary competition for evening gown. So kanina nga, naitalakay ko na sa inyo yung swimsuit, o di ba? Tulad na sinabi ko, katulad din ng evening gown, kung ikukumpara ko ang competition ng nakaraan taon, much better yung nakaraan taon more than yung ngayong taon na to. Ngayong taon na to parang hindi ako ganun ka-impressive sa competition nila. Parang nakulangan ako sa ganda ng pageant. So yun, hindi ko alam po sa inyo okay lang. Pero kasi yung prelim last year parang more exciting kasi grabe ang bibigat ng mga candidates. Then lahat sila talaga winner, di ba? Pero ngayong taon na to, okay yung swimsuit round, medyo masigla. Pagdating sa evening gown, ewan ko kung napansin niyo to, nakakaantok. Nakakaantok yung galawan ng mga girls, nakakaantok yung host, nakakaantok yung music, nakakaantok yung camera angle, nakakaantok yung lahat ng nakikita ko. Yung kumbaga parang hindi nakaka-excite. Yung mga gown, hindi ganun kabongga. Parang yung mga galawan ng mga candidates, simple-simplehan lang yung mga gowns na ipinakita nila sa akin. Walang ka-excitement akong naramdaman. Yun, ganon. Pero syempre, eto na, pag-uusapan natin ngayon. Kanino bang mga gown na amaze ako? Isa sa mga napansin ko, maganda yung kay Cuba. Anong execution ni Cuba, talagang impressive, sobrang panalo. Kaya lang, ayun na, di ba, natalisod siya at natumba ba? Noong patapos na, buti na lang patapos na. And then, yung gown niya, napansin ko, color pink. Alam niyo sa totoo lang, kung naging white yun, ang winner. Sobrang winner talaga. Sabi ko nga mali lang yung color, pero maganda yung cut, para siyang Serena, di ba? So, nagmukha tuloy siyang buntot. Charot. Kung white yun, parang feeling ko mas bongga. Tapos sinabaan pa konti yung veil sa likod. Yung parang may pabuntot kasi siya, di ba? Anyway, so good naman yung performance niya. Maganda din yung performance syempre ni Brazil. Si Brazil talaga, consistent siya from swimsuit to evening gown. Ang evening gown ni Brazil color green, pero bumagay sa kanya. Wala masyadong borlolo yung ayos niya, just naka-down lang yung buhok niya, pero ang ganda-ganda niyang tignan. Kaya sabi ko, ay in fairness, effortless talaga ang beauty ni Brazil. And then, pagdating naman kay Czech Republic, my gosh, talagang nadami-dami ng romampa na sunod-sunod. Kay Czech Republic talaga ako na parang napapalakpak. Sabi ko nga, tinapos na yung laban. Di ba? Tapos na yung laban pagdating kay Czech Republic. Aangal ka pa ba? Ang ganda ng execution, ang ganda ng eksena, ang ganda ng paandar, at ang ganda ng gown. Reynang-reyna yung dating niya. My gosh! Sabi ko nga, hindi imposible na si Czech Republic ang manalo from swimsuit to evening gown. Para sa akin, siya yung best in swimsuit,
Tapos si Ay Canyala, 'di ba? Maganda din yung execution ni Ay Canyala eh. And then best in evening gown din. Ewan ko kung para sa inyo ganun yung naramdaman nyo. Pero sa akin ay winner talaga yung kay Czech Republic. Kaya sabi ko, ay, ang galing ni Czech Republic. Ang ganda ng laro na ipinakita niya kagabi. Siya talaga yung masasabi mong reyna sa lahat. And tinapos na yung laban sa totoo lang. Alam niyo sa totoo lang, maging matalino lang to si Czech Republic sa finals, mananalo to. Siya yung magiging winner. Mark my word. Di ba? Anyway, so let's see. Maganda din yung kay Indonesia, in fairness. Si Indonesia, ayoko siya during, tawag dito, swimsuit competition. Hindi talaga ako impressive sa kanya. Yung ayoko nung dating niya. Pero sa evening gown, napaka-elegante ng dating. Ang regal, ang ganda ng gown, di ba? So yun, so isa sa talaga sa mga masasabi ko, wow, 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 di ba? So in fairness, aminin ninyo, nagustuhan ninyo yung gown niya. Napaka-bongga. Hindi ko alam kung nagustuhan ninyo Kasi syempre alam ko naman na ayaw nyo kay Indonesia, but for me, maganda yung ipinakita niya during evening gown and bumagay sa kanya. Gusto ko din yung ayos ng hair niya. In fairness, si India, okay naman si India, kaya lang kasi si India, ganun at ganun yung pinapakita niya Na parang sabi ko, ay okay, naloka ako. Na parang sa swimwear, hindi siya masyado kuminang. Sa evening gown, parang okay lang, so-so, ganon. Hindi ako masyado na-impress. Gusto ko din yung kay Cambodia. Kaya lang si Cambodia, pagal nung execution niya, pagal nung eksena, maganda yung gown niya, no, color brown. Ganda. Yung kay Cambodia. Alam niyo, gusto ko rin yung eksena ni Myanmar. Actually, pagdating sa Asia, ang daming ang daming magagaling din Si Myanmar. Si Myanmar yung may tuturing mong dark horse. Sa totoo lang. Tapos gusto ko din yung execution na ipinakita ni tawag dito, ni Macau sa evening gown. Maganda yung gown ni Macau. Pero sabi ko nga, baka ma-El Tocuyo si Macau kung hindi siya mananalo sa top model. But, let's see, di ba? So, yon. And then, si Spain. Maganda din yung kay Spain. Fairness, di ba? So, napaka-bongga, napaka-amazing din yung ipinakita ni Spain. Tsaka yung eksena niya. Isa siya sa mga matuturing ko talaga na wow, 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 wow. Sino pa ba? Kay Spain mo. Kasi yung listahan ko nasa bahay, guys. Nasa kalsada ako. So, kanino pa ba? Maliban kay Spain, gusto ko din si, tawag dito? Zambia. Maganda din. Si Nigeria. Ayan, mga magagaling din naman yung execution nila. Tapos si Zimbabwe, lumalaban, di ba? Halos sila din naman Sabi ko nga madali lang mahuli yung top 20. And then, pagdating kay Ay Canyala, gusto ko yung performance niya sa swimsuit, pero sa evening gown, parang so-so lang. Kasi naloloka kasi ako, yung performance kasi ni Ay, at saka yung performance ni Katrina Ligado, parang iisa din yung kulay ng gown. Pagdating kay Katrina Ligado, in fairness naman sa kanya, nilaban niya laban niya dito sa Miss Supranational, doon sa mga nagrereklamo na parang wala kayong nakikitang maganda, wala kayong nakikitang galing, pero kagabi, in fairness, binigay niya talaga yung lahat. And then, pagdating sa gown, hindi ako fans nung gown niya. Parang feeling ko, para siyang goldfish. Para siyang isda. Parang yung sinusuot ni Atisa Manalo na national costume, na gano'n yung eksena. So, ang dating sa akin ng gown niya, kasi parang lumuwang sa kanya, no? So, parang hindi nakita yung shape ng katawan. Maganda yung upper, pero yung shape talaga, yung parang nakita mo yung balakang, nakita mo yung parang hindi ko masyado Tapos color red. So, okay naman yung performance niya. Maganda naman yung gown, pero hindi siya ganun kawaw sa akin.
Ayun yung ibig ko sabihin. Kasi para siyang nasa aquarium, para siyang isda. Oo. So, yun. But, winner naman yung gown. Sorry to say ha, kung ayun yung na ano ko, humihingi ako ng paumanhin. Maganda yung gown, kaya lang parang ang napansin ko, lumuwang na kay ano, parang pili ko pumayat pa ng gusto tong si Katrina Ligado. So parang hindi na fit masyado yung sa bewang. Ayun. But execution naman ni Katrina Ligado kagabi, so naman, yung masasabi mo ay sigurado akong papasok siya sa semifinals, ay sigurado akong makakarating siya sa top 20. Oo. Tapos kung maganda pa yung magiging performance niya sa gabi ng coronation, kaya niyang mag-top 10. Kung suswerting siya sa Q&A, kaya niyang mag-top 5. Yung mga tipong gano'n. So, ano na yan, Katrina Ligado. Pero kung tatanungin mo ako sa performance niya na ipinakita kagabi, overall, I think winner siya. Pasok sa banga. Ganon. Di ba? Kasi inilaban niya eh. Nilaban niya ang swimsuit, nilaban niya yung evening gown. So, maganda yung evening gown, maganda yung swimsuit. So, okay na. So, sigurado siyang papasok siya sa semifinals at hindi mabubokya ang Pilipinas. So, ngayon, umaasa ako na pagdating sa coronation, magpapakita ko siya ng mas bongga. Pero sa ngayon, ang nakikita ko, matindi niya rin kalaban si Ay Canyalak, no? Pagdating sa Asia, magaling din si Ay eh. Actually, parehas sila ng performance during evening gown. Parehas din sila ng performance sa swimsuit. Parehas pa sila ng color ng gown. Yung para silang twin, sister talaga. Hindi ko alam kung sinasabayan ba siya ni Ai or nagkataon lang. Kasi parang ang ending kasi dyan, parang ang pipili sino ang mas magaling, si Thailand o si Philippines. Ganon. Tapos isa lang yung ipapasok sa Asia. Sino pipiliin mong ipasok? Maganda din yung execution ni Ai Canyalak during swimsuit competition. Pagdating naman sa evening gown, parang feeling ko mas bet ko yung kay Katrina Ligado. So yan. Anyway, so good luck, di ba? But sa ngayon, sa kanilang lahat, sa lahat-lahat na nagko-compete dito, ewan ko kung mag-a-agree ka, I think mas nakikita ko si Czech Republic. Kasi si Czech Republic, siya yung masasabi mong elegance. Pagdating sa evening gown, yung the way kung paano niya in-execute yung evening gown niya, winner. Paano niya in-execute yung kanyang swimsuit, winner, di ba? So siya talaga yung parang masasabi ko, ay ang ganda ng ipinakita kagabi. Tinapos niya yung laban para sa akin ha. Hindi ko alam kung para sa inyo, kung the same lang tayo ng nararamdaman. So para sa akin, isa siya. Tapos ang matindi niyang kalaban, I think si Spain. Ay, si Venezuela pa pala. Maganda din yung ipinakita ni Venezuela during evening gown kagabi. Gusto ko din yung gown ni Venezuela. At bet ko din yung execution niya. Venezuela, Spain, ayan yung mga magagaling eh. Tapos Indonesia, gusto ko yan. Czech Republic, Brazil, si Macau, to be honest, parang nawala sa akin si Macau. Hindi ko nakikita. Mas gusto ko pang ipalit sa kanya si Katrina Ligado. Kasi si Katrina Ligado, parang feeling ko, execution, winner. Yes, maganda din yung gown ni Katrina Ligado. Kaya lang nairita lang ako kasi nag-red din si Thailand. Parang feeling ko tuloy, okay, kino-compete. So yun, so sana hindi nag-red si Thailand, sana iba. Sabi ganon, si Antonia daw kasi naka-red during preliminary noon, kaya daw pinag-red daw si Anyway, so good luck. But parang feeling ko, mataas yung chance na makalusot sa semifinal si Myanmar. So parang feeling ko dark horse. Si France, kamusta yung performance ni France sa inyo? Ako para sa akin, parang hindi siya galit sa Miss Universe, no? Parang hindi siya nag-shine ng bongga-bongga. But okay lang. So malalaman natin bukas. So, yun guys, sila yung mga
chika ko sa evening gown. Pero guys, kayo, sino naman ang top 10 ninyo? So please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So syempre maraming salamat po sa inyong lahat sa love and support na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa nakaka-follow at nakaka-subscribe, baka naman please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin po ang notification bell so more updated syempre sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang, hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys. So maraming salamat. Pasensya na talaga at nasa labas ako. Love, love, love.